Kinwestiyon ni Congresswoman-elect Leila De Lima ang tila panghihimasok daw ng ombudsman sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang pinagkokomento ng ombudsman si VP Sara sa umano'y anomalya sa paggamit ng kanyang pondo. Pero ang giit ni Leila De Lima, hindi na dapat makisawsaw ang ombudsman dahil nag-convene naman na bilang impeachment court ang Senado para matalakay ito. Pangamba kasi ni De Lima, posibleng magamit na depensa ng bise kung sakaling sabihin ng ombudsman na walang probable cause ang impeachment offense na inihain laban sa kanya. Sigurado gagamitin yan ng defense para lalong yung madelay na naman dahil nga magmo-move sila, either sila magmo-move to dismiss o kung sino na naman sa mga senators, judges na nakita naman natin na umaasta sila bilang defense counsel. Yan nga po ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative-elect Leila De Lima. Nagdadalawang isip pa rin naman daw na umuwi sa Pilipinas ang ilang OFW kahit naiipit sila sa pambobomba po ng Iran dyan sa Israel. Ayon kay Ambassador Eileen Mendiola, umabot na sa 253 ang gustong magpa-repatriate doon sa gobyerno. Kabilang na po dyan ang mga dokumentado at undocumented na OFWs. Nasa 50 naman ang nakatawid na sa Jordan pero hindi pa rin daw sigurado kung tutuloy pauwi ang iba sa kanila. In terms of yung problem, ang kailangan talaga desidido para mapadali yung repatriation. Kasi the faster we come up with the list, the faster we get the visa, mas mabilis din namin makabook ng plane tickets kasi nag-uunahan yung mga plane tickets ngayon eh. Yan nga po ang tinig ni Philippine Ambassador Eileen Mendiola. Sa ibang balita, nagbabala po ang isang eksperto sa posibleng epekto sa Pilipinas ng pakikisawsaw ng Amerika. Sa sigalot po yan ng Iran at ng Israel. Matatanda ang binomba ng Amerika ang ilang nuclear sites sa Iran para mapigilan itong makabuo ng sarili nilang nuclear weapon. Dahil sa pag-atake, naglunsad din ang sunod-sunod na missile attack ang Iran sa Israel at maging sa base militar ng Amerika sa Qatar. Pinag-aaralan din nilang isara ang Strait of Hormuz na lagusan naman ang mga barko na nagdadala po ng 20% ng global supply ng produktong petrolyo. Ayon kay De La Salle University Professor Sherwin Ona, malaking dagok sa ating ekonomiya kung haharangan ito ng Iran. Ang ating mga OFWs, no, na kapag widespread yung conflict, maaring mag-demand sila ng repatriation, no? Isipin na rin natin yung magiging epekto ng pagtaas ng krudo sa ating bansa, sa presyo ng pagkain, sa presyo ng pagservisyo, no? Ang mahal na nga ang natin, Manong Ted, mahal na ang pamasahe. Definitely, magkakaroon pa yan ng significant na pagtaas. Yan nga po ang tinig ni Professor Sherwin Ona ng Department of Political Science and Development Studies ng De La Salle University.